po sa ating lahat and welcome po sa GCF Bulacan. Salamat nga po sa Panginoon sa panibagong umagang ito na pinagkaloob niya sa atin upang siya'y ating sambahin at mapapurihan. Sabi nga po sa mga Kronika 16 verses 23 to 24, umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan. Ipahayag araw-araw bigay niyang kaligtasan. Ipahayag sa mga bansa kanyang kaluwalhatian, sabihin sa mga tao gawa niyang makapangyarihan. Tunay nga po ang ating Panginoon ay nararapat lamang pong papurihan at sambahin. Ngayon naman po, pangunahan po natin sa panalangin ng ating gawain at hingin natin ang paggabay ng banal na Espiritu. Tayo po ay lahat ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat po Ama sa kalakasan at pag-iingat na ipinagkaloob mo sa amin sa buong linggong nagdaan. Sa pagkakataon pong ito ay hinihiling po namin, linisin at ihanda mo ang aming puso at isipan para sa gawain ngayong umaga. Ingatan mo din po ang mga kapatiran namin paparating pa lamang. Pagpalain mo din Ama ang bawat lingkod na gagamitin mo sa gawain ito. Itama mo po ang aming mga puso. Bigyan mo po kami ng kababaang loob at ikaw lamang ang maitaas sa dakilang oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Let me read to you Psalms chapter 96 verses 6 to 9. It says, "Splendor and majesty are before him. Strength and glory are in his sanctuary. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Tremble before him, all the earth." Let us all stand. We have come together because he is good and because he is God. Let us worship him this morning. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Let's sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
to see you. I want to see you. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. All together we sing holy. Holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. We cry holy, 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 holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Our God is holy. Holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Let's continue to worship our God. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. There's nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong.
You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for your people, remember your children, remember your promise, oh God. We see your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for Praise our God. Praise His holy name. When we come to God's presence in worship, we look into His holiness and we think about who He is and every good thing that He has done in our lives. And as we start our worship this morning, let's think about Him. Let's think about how He is just and sovereign and gracious and loving in our lives, and know that there is no one like Him. He is our holy God, our Savior, our Lord. And just let Him have your heart. As we sing this song, let's think about Him. This is my desire to honor
Praise God. Let us all remain standing for the reading of God's word. Atin pong basahin ang Exodus chapter 20 verse 15. You shall not steal. You shall not steal. Tayo po'y manalangin sandali. O Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon, ang lahat ng pangangailangan namin ay iyong binibigay, iyong pinagkakaloob sa amin na hindi na namin kailangang magnakaw pa, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos, buhay, at nalalaman, Panginoon, ang mga pangangailangan namin. Sa araw na ito, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, pagsamba, nawa, Panginoon, tingnan mo, usisain mo ang mga puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Alamin mo, Panginoon, kung meron kaming dinadalang kabigatan dito ngayon, at Panginoon, dalangin namin na kung meron kaming mga kasamahan na may kanya-kanyang kabigatan na dala, kayo, Panginoon, ang siyang magpahilom nito, magbuhat nito para sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin namin ang mga kapatiran namin na may karamdaman. Dalangin namin ang iyong pagpapagaling sa kanila, paghipog mo, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Naalala namin panalangin ng Kuya Mel Sanchez na nasa hospital. Lord, kayo ang patuloy na mag-comfort sa kanyang kalagayan ngayon, maging bigyan mo siya ng kalakasan ng loob. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Panginoon na Diyos namin, the great healer, Panginoon, na patuloy na magpapagaling sa mga karamdaman na meron kami. Kayo din, Panginoon, ang Diyos namin na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon, upang kami ay makabangon, upang kami ay makagawa ng aming mga gawain, Panginoon, na nakaatang sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga responsibilidad namin na kayo rin po, Panginoon, ang siyang tumutulong sa amin. Ngayong araw na ito, Panginoon, ang aming pagsamba ay nawa inyong tanggapin at dalangin namin, Panginoon, na ito'y magbigay kagalakan sa inyo, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan nyo rin kami, Panginoon, ng katahimikan sa aming puso habang kami ay sumasamba. Bigyan nyo rin po kami ng hayaan nyo po ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin, Panginoon, upang sa ganun ay tunay, Panginoon, ang pagsamba namin ay malaligit pa namin kayong makilala, Panginoon, sa araw na ito. Ganun din, Panginoon, ang aming pakikipag-fellowship sa bawat isa ay kayo din po, Panginoon, ang siyang magpala nito sa amin, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbuhos ng pagpapala sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbigay sa amin ng kapahingahan ng nakaraang linggo, Panginoon. Maging sa mga fellowship na meron kami ng nakaraang linggo.
Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aming panambahan ngayong magang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo at magandang umaga po muli sa inyo. Papasukin na natin yung mga nasa labas. Mabilis lang to, 5 minutes, baka matapos na. Biro lang. Alam ko naman, inaabangan ninyo yung mabilis na preaching ngayong araw. Pero malungkot kung sasabihin sa inyo, ang preaching natin ay napakahaba. Mahaba ng mga 1 minuto. Ngayong maga po ay dadaling ko po sa inyo ang isa sa mga utos ng Diyos sa atin, yung thou shall not steal. Huwag tayong magnakaw. Alam niyo naman na siguro, sabi ko nga nung ginagawa ko ito, siguro pag sinabi kong thou shall not steal, alam niyo na masamang magnakaw. Or marahil marami sa atin dito, or wala sa atin dito, na ang hanap buhay ay pagnanakaw. Sana wala. Ngayong magang ito, kasi ito yung pag-aaralan natin, ang tungkol sa pagnanakaw. Maraming pagkakataon, hindi man natin sinasadya, pero nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nagkakasala sa pagnanakaw. Hindi lamang basta sa pagkuha ng gamit ng iba, pero maraming bagay na sinasabi nila na tayo ay nakakapagnakaw. At alam nating lahat, kahit ng batang maliit ay alam na ang pagnanakaw ay masama. Kaya nung sinabi ng Panginoon, huwag tayong magnakaw. Simula bata tayo, tinuturuan tayo na huwag magnakaw. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon ng huwag magnakaw o yung pagnanakaw na yan? Stealing o yung ibig sabihin lamang yan ay pagkuha ng bagay na hindi sa iyo. Hindi para sa iyo. Or sabi nga niya diyan, pagkuha ng bagay na kahit hindi ito bagay pero something na magiging kawalan ng iyong kapwa. Magiging kawalan ng iyong kapwa. Maaring hindi ito bagay. Maaring ito ay ang kanyang dangal. Maaring ito ay yung kanyang tiwala sa iyo. Mga bagay na ganito na kinukuha natin, pero hindi natin alam na bahagi ito ng kautusan na huwag tayong magnakaw. At higit sa lahat, sa pagnanakaw po, pag nagnakaw tayo sa isang tao, mas higit, nagnanakaw tayo sa Panginoon. Mas higit, nagnanakaw tayo sa Panginoon. Kailan ba? Ano ba yung mga pagkakataon na tayo ay nakakapagnakaw? Well, una sa mga properties o ari-arian. Pastor, hindi naman kami nangangamkam ng lupa. Hindi naman kami nagkumukuha ng mga sasakyan. Maaring hindi. Pero, paano naman po yung mga bond paper na kinukuha natin sa opisina? Ballpen na kinuha mo sa table ng pastor. Hindi, biro lang. Ballpen na kinuha mo sa table ng kaopisina mo. Tapos, hindi mo na ibinalik. Nagtaka ka pa pag uwi mo sa bahay, uy, may ballpen ako. Paano naman po yung mga properties na maliliit na hindi naman niya papansinin ito? O baka naman, biktima din kayo or kayo mismo ang nanghiram, natapos na yung ginawa mo, nasira na uli yung ginawa mo, hindi mo pa nasosoli yung gamit ng kapitbahay mo. Nakapagluto ka na, nakain nyo na yung niluto mo, maghahanda ka na uli, hindi mo pa nasusoli yung gamit ng kapitbahay. Ito po ay isang pamamaraan na tayo po ay nakakapag
pagnanakaw. Sa oras po ng bawat isa. Alam natin na ang oras, naituro sa atin dati, ang oras ay ginto or time is gold. Pero pag parati po tayong nahuhuli sa mga appointment natin, we rob the person of his time. Ninanakaw natin ang oras ng taong yon. Usapan nyo, 2:00. Darating ka. Sana nga kung 3:00, paano kung 4:00? Tapos ang dahilan mo, traffic. You rob the person of his time. 2 hours ang nawala sa kanya, di ba po? Or sometimes, tayo mismo, pagdating sa opisina, if you're working 8 to 5, 4 o'clock pa lang, malinis ng iyong lamesa. Ready ka na to go. Lunch break, 1 hour, pero bumabalik ka sa table mo 2 hours after the lunch break. We rob the company of its time. Pwede nating nakawin ang oras natin ng iba. Intellectual property rights. Busina po sa mga mahilig mag-download. Yan po ay isang pagnanakaw. Actually, kinonfess ko na yan sa Panginoon nung pinag-aralan ko. We are a victim of this. Yung kunin natin ang hindi sa atin, yung katalinuhan ng iba. Hindi lang ganito, minsan sa office natin or sa ating yung idea ng iba, kinukuha natin without giving credit doon sa tao. That's stealing. Pagnanakaw din po yan. Oy, tiwala. Pag niloko mo, ninakaw mo ang pagtitiwala niya sa iyo. Halimbawa, usually sa mga nasa sales, pinipresent natin ang isang bagay na hindi naman akma doon sa ating binibenta. Hinahanap lang natin yung pangangailangan ng customer. Yung tiwala niya, sinisira natin. Sinisira natin ang tiwala. Or yung may pinangakuan tayo, pero hindi tayo tumupad. Tama ng pinangakuan, gusto mong tuparin pa. Dapat tuparin kasi pagnanakaw pag hindi tinupad. Lastly po, yung confidence natin. We can rob people of their confidence kung paano tayo nagsasalita, kung paano natin binabato sa kanila ang pananalita. Kapag sinabi mo sa isang tao na siya ay BOBO, you rob him of his confidence. Kapag sinabi mo yung mga dakilang T sa isang tao, you rob him of his confidence. Kapag nilait natin ang pagkatao ng isang tao, ninanakawan natin siya ng kanyang confidence sa kanyang buhay. It reflects on his life, sa buhay niya. Paano yan? Tayo po ay madalas sa mga na ito. Ito po yung mga kaparaanan kung paano tayo nakakapagnakaw. Bakit nga ba binigay sa atin ang kautusan na ito ng Panginoon? Bakit niya sinabi sa atin, huwag tayong magnakaw? Ano ba ang kadahilanan nito? Natatandaan po natin na nung ibinigay ito ng Panginoon sa mga kanyang mga tao, sa mga Israelites, ito yung panahon na sila ay nagjo-journey. Na nung kanilang pag-alis sa Egypt, sila ay nagjo-journey patungo sa Promised Land, may kanya-kanya silang dalang mga ari-arian. At sa mga ari-arian na dala nila, nung panahon na yun, tandaan nyo, wala pa po silang pulis, walang mga sistema na pwedeng pagreklamuhan. They would take care of their own things. Ang gamit nila, sila ang magti-take care niyan. Sila ang magbabantay, magmamarshal.
ng kanilang gamit. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magnakaw, o wag na, gusto lang ng Panginoon na walang magti-take advantage. Sa pag-aari ng isang pamilya, ang kabilang pamilya, dahil mas marami sila, they could take advantage doon sa pamilya. And God was telling them, do not take advantage doon sa iba. Because stealing is taking advantage doon sa weaker person. When God said, thou shalt not steal, He was practically telling the people not to take advantage of the situation. Yung kanilang pinagdadaanan, yung kanilang journey na mahirap, yung kanilang pag-manage ng mga kaharian ng iba. Kaya nga po, ang 10 utos na ito ay dugtong-dugtong po ito eh. Kasunod na utos natin ay thou shall not covet. Kasi dyan po nagsisimula ang stealing. We steal, we take advantage. Ang gusto ng Panginoon sa kanila, do not take advantage of the situation. Paano sa atin ngayon, how do we apply this? Let's not take advantage of the situation. Ng pagkakataon na pwede tayong manglamang. Alam niyo po yung minsan sinasabi natin, kaya naman natin lamangan to eh. Lokohin na natin, wala namang alam to. Pangalawa po, they will look out for each other and not to take advantage. Gusto ng Panginoon, masinop ka sa gamit mo, bantayan mo rin yung sa kapitbahay mo. Sabihan mo, paalalahanan mo yung iyong kasamahan. This is what the Lord was telling the Israelites in their journey. Bantayan mo, ang gamit mo, bantayan mo rin yung iyong mga kasama. Huwag mong pag-interesan yung gamit ng iba, pero tutukan mo ang gamit mo. Ito ang nais ng Panginoon. But if you would jump to the New Testament, sa Romans chapter 13, verse 9 to 10, sabi niya dyan, for this you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. And if there's any other commandment, it sum up in saying, you shall love your neighbor as yourself. Love does wrong to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Uy, ano nangyari? So, namala. Yung reason ng isang commandment na yan is for everyone to have love. Love. The key for us, for this commandment is that we would love one another. Because if there is love, would you take advantage kung may pag-ibig ka sa kapwa mo? Kung may love, pag-iinteresan mo ba? Paglalamangan mo ba ang iyong kapwa? Diba? Kung may pag-ibig, lalamangan ko ba? Hindi, pastor, ang pag-ibig ko kasi ay brutal akong umibig. Mapagsamantala akong umibig. Then it's not the love of God. Diba? Ang love na binibigay sa atin ng Panginoon extend to the part that we would take care of our neighbors and not take advantage of their weakness. Ito yung gusto ng Panginoon. That we should not steal, but we should instill sa buhay natin ang love. As Christians, as believers of the Lord, we should instill that love sa buhay natin. Para hindi na tayo mag-take advantage, that we would live according to the commandments of the Lord. Madaling sumunod pag may pag-ibig eh.
Pero pag walang pag-ibig, parang ang hirap sumunod. Ano? If you love God, madaling sumunod. Sabi nila, mahirap sumunod sa Panginoon. Mahirap baliin ang sarili kong plano para sa Panginoon. But if you love God, madaling sumunod. That's why Apostle Paul is telling us, we should love. It should be love. Yung pag-ibig ang siyang kumalat upang huwag tayong mahulog sa kasalanan ng pagnanakaw. Huwag tayong mahulog sa kasalanan ng pagnanakaw kung tayo ay may pag-ibig sa ating kapwa, sa ating kapitbahay. Habang dinidiin ng Panginoon ang utos na huwag tayong magnakaw, sabi ko nga kanina, kapag tayo ay nagnakaw, pati sa Diyos, tayo ay nagnanakaw na rin. Sa buhay natin na ito, sa buhay natin na sa pagkilos natin, minsan, akala natin ang mga ginagawa nating maliit, tayo lang ang naapektuhan. Pero sa totoo lang, greatly, God is more affected. And we rob God always. Kailan ba natin ninanakawan ang Panginoon? We can rob God the glory. We can rob the glory from God. Pwede nating nakawin yung glory sa Panginoon. 1 Corinthians 10:13, sabi niya doon, whatsoever you do, do it for the glory of God. Whether you eat, drink, whatsoever you do it for the glory of God. Yung salitang whatsoever you do, or whatever you do sa ibang translation, etong action na ito, in all action and plan na meron tayo, yung desires natin na ginagawa, does it reflect the glory of God sa buhay natin? When God said, thou shalt not steal, and yet, in our lives, lahat ng actions natin does not reflect the glory of God. We rob God the glory. Sa madaling salita, tayo pang mananampalataya ang pinakamalaking magnanakaw sa Panginoon. Hindi po ba? We love God the glory. Sabi nga dyan sa, yung verse na yan points out sa atin na dapat we honor God in everything we do. Sa pag-aaral natin, God comes first. Nag-aaral tayo kasi ayaw nating mangopya sa iba dahil ang Panginoon natin, ang Diyos natin, ang mabibigyan ng kaluwalhatian. Pastor, nag-aaral naman ako eh. Bright naman ako, Pastor. Bright eyes. Study. Sa studies. Sa career natin. Why did you choose yung career na yan? Is it to serve God? To give glory sa Panginoon? O to gain personal interest? So, hindi na papasok dito yung glory ng Panginoon pagdating sa personal interest natin. Bakit mo pinili yung career na yan? Siyempre, mas madaling hanap buhay ito para sa akin. But does it give glory sa Panginoon yung hanap buhay na yan? You know what I mean. Or sa life partner natin, does it give glory sa Panginoon when we choose our life partner? Bakit natin pinili ito? Gwapo, maganda eh. Alam niyo na kung saan ako papunta. Christian ba? Let me tell you this sa mga singles na ang ganda, ang kapugihan, pag edad niya ng mga 50, 55 hanggang 60, mawawala na. Pero ang ganda ng kalooban, ang inubog ng Diyos na karakter, kamatayan na lang ang magpapawala niyan. Ang point ko ganito, why did you choose this life partner or pursue this person? Does it glorify God?
sa buhay natin. Yung negosyo na meron ka ngayon, does it glorify God? Kung hindi po, it robs God. Whatsoever we do it for the glory of God. Sabi nga niya, do all for the glory of God. Alam niyo po yung isang yung illustration na isang bata. Ang isang bata gives honor to his father when he listens, pag nakinig siya sa ama niya. Kapag ginagawa niya yung mga utos ng kanyang ama. Kapag ang kanyang kilos ay nagbibigay reflection sa moral ng kanyang ama. And yet, he dishonor his father kapag sumusuway siya sa mga utos niya. When the Bible say, do all for the glory of God, yun po yung illustration natin. We are His children, anak tayo ng Panginoon. And we should be doing, o ginagawa dapat natin, ang nakakaluwalhati sa Panginoon. Kung titingnan nyo nga po yung verse na yan, di ba? Whether you eat, drink, it means to the simplest thing, dapat nagbibigay kaluwalhatian sa Ama. Okay na yan, Lord, hindi na siguro ma-open si Lord. Nag-ministry na ako, kumanta na ako sa worship. Pero how's your heart? Does it give glory sa Panginoon? Sometimes we steal the glory sa ministry natin. Pastor, ang galing-galing ko, Pastor. Dami kong na-witnessan. Kulang na lang sabihin ng pastor, purihin ka. Hindi ng Panginoon. Pastor, yung ministry ko. Sige, ministry mo na, hindi na sa Panginoon. Because we tend to rob the glory from God. Sabi nga, we pastors, minsan kami yung greatest robbers ng Panginoon pagdating sa ministries. We tend to rob God of this glory. Lalo na pag ang ministry sometimes comes automatic sa pastor. Kaya na yan, madali na lang yan. Hindi ko na pwede ko nang hindi pagandaan yan. Iba pa rin if the pastors would come in prayers and in knees sa Panginoon with regards to every ministries na ginagawa niya. Nararamdaman natin yan eh. The Spirit teach us eh. The Spirit work within us. Sometimes, we take the glory kasi ako yung magaling. The I, me, and myself robs the glory from the Lord. Pero sabi ni Apostle Paul sa mga Corinthian believers, whatsoever you do, whether you eat, drink, do it all for the glory of God. Lahat ng bagay na ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. We do not rob God of this glory sa buhay natin. And yet, yes, we do. Tingnan ba natin ang buhay natin? Do we rob God of this glory sa buhay natin? Yes, we are in church every Sunday. Totoo, nasa ministry tayo every Sunday. Pero sino ang nasa sentro ng ating buhay? Ng ating mga ginagawa? Magtuturo ako ng Bible study para ako ang pinakamagaling. Tapos magtuturo pala ako, mali ang doktrina ko. Magtuturo ako sa mga bata para busy ako. Kakanta na lang ako every Sunday. Ay, hindi pala. Kakanta na lang yung worship team every Sunday para sabihin may ministry. All these things, we rob the glory from God. Huwag tayong ganon. We can rob God of our offering to Him. Yung ating offering, yung ating binibigay sa Panginoon. Proverbs 3 and 9, Malakay chapter 3 verse 8 to 10.
speaks to us or sinasabi sa atin na man can rob God o kinukuha ng tao yung offering niya is part ng sinabi nga niya dyan, how can you steal from God? By not giving to His ministry. Hindi pagbigay sa kanyang ministeryo. Yung personal income natin is one part or is part of our everyday na pamumuhay. Bahagi yan yung mga kinikita natin. Pero alam natin, it is a knowledge na tinuturo sa atin, yung trabaho na meron ka, galing sa Panginoon. Yung lakas na meron ka para gawin yung trabaho na yan, galing sa Panginoon. Yung skills na meron ka para gawin yan, galing sa Panginoon. Maging yung talino para gawin yung trabaho na yan, galing sa Panginoon. Ano ang dinidiman ng Panginoon sa atin? That we give the first part of our offering sa Kanya. Hindi yung latak. Hindi yung tira-tira. Kumita ka, sandali Lord, bago ko kailangan ko palang bumili ng kung ano-ano. Ay Lord, may natirang 20 pesos. At least Lord, mas mataas ito, mas malaki ito kaysa doon sa bariya na ibibigay ng katabi ko. That's not work that way. Hindi ganon. Remember po nung yung sa Malakay, the people were calling on God na, Lord, kailangan you give us justice, sabi nila. Yung mga kapitbahay namin, sabi during the time the Israelites were saying, yung mga kapitbahay namin, hindi naman sila sumasamba sa inyo. Kami sumasamba sa inyo, Panginoon. Pero, bakit kami pinapahirapan? Bakit kami naghihirap? Siyempre, nag-respond ng Panginoon, yes, I will bless you. But before God can bless them, sabi ng Panginoon, I have to cleanse you. Ayusin ko kayo, linisin ko kayo. And part of that cleansing is having the right heart para dalhin yung kanilang kaloob sa loob ng simbahan, sa loob ng panambahan, sa ministeryo upang ang mga gaya nung nangyari kay Nehemiah, nung binild nila yung wall, anong nangyari? Yung temple na saan nandun yung mga Levites? Diba? Nawala. Nandun sa field, nagtatrabaho kasi wala na silang kinakain. This is what the Lord wants. Bring them in para hindi para sa Kanya, but for us to worship Him properly. Remember, our giving is our worship to God. And if we do not give the first portion of our gifts, yung offering natin, we rob God. Sabi nga naalala ko yung sinasabi nung buhay pa po yung tatay ko, nung bata kami, he would always, sinasabi niya sa amin, ipagtabi niyo na yung mga wala dito sa bahay. Kasi sa aso lang ang pinapakain ng tira-tira. Hindi ba parang ganun din yan sa ating pagbibigay? Kung ang bibigay natin yung tira-tira, how do we treat our God? We can rob God of our offering. In conclusion, when we steal from others, we dishonor God. And when we dishonor God, we dishonor Him, the glory of God, we dishonor His glory. He deserves sa buhay natin. Ang tanong sa atin ngayong namahalaga, kamusta po ang paglalakad natin sa Panginoon? Are we honoring God or are we not honoring God in our life? Sabi ni Apostle Paul, let the love of God flows to us. Because with this love,
we can honor God sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain niyo po ang inyong salita sa amin at maging Panginoon, patuloy kayong gumawa sa buhay namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us all stand and sing this song in response to God's word.
Lord, unto me. Praise God. We may now all be seated. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Ngayong umaga, tayo po ay merong pribilehyo upang muling balikan, alalahanin ang dakilang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo o ng ating Panginoong Diyos. Yung serye po ng ating pag-aaral ng Ten Commandments, mapapansin ninyo na lahat yata nung 8 Commandments na ating tinalakay, lahat tayo ay guilty. That is why we really need the grace of God. It shows na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga kautusan. At ito yung beauty ng ating gagawin ngayon bilang pag-alala na dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga kasalanan, merong taong nagbayad para sa ating mga kasalanan. At yan ay ang ating Panginoong Kristo. So kaya yung ating pong Lord's Supper ay isang pag-alala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ito makakadagdag sa inyong kaligtasan, hindi ito paraan ng kaligtasan, kundi ito ay simbolo lamang ng katawan at dugo ni Kristo na nabayubay sa krus na siyang pinambaya o nagbayad sa kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Ang banal na hapunan ay isang pagkakataon din na ating tingnan ang buhay na pag-asa na isang araw ay muling babalik ang ating Panginoon Jesucristo upang kunin ang lahat nang sa Kanya ay nanalig o nanampalataya at makasama niya magpakailanman sa Kanyang kaharian. At ang banal na hapunan ay isang magandang pagkakataon upang saliksikin naman natin ang ating mga sarili, paano tayong namumuhay sa harapan ng Diyos na nagmahal sa atin ng tunay. So with this, inaanyahan ko ang bawat isa na magkaroon ng tahimik na panalangin at ating ipagkatiwala sa Diyos ang ating pagpartake ng banal na hapunan. Aming Ama na nasa langit, hindi po kami magsasawa na balik-balikan ang dakilang pagliligtas na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Tulad ng serye ng aming pag-aaral ng 10 utos, maliwanag ang katotohanan na kaming lahat ay makasalanan. Kaming lahat sa bawat oras, araw ng aming buhay ay nakahagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan at karapat-dapat na parusahan. But because of your grace, O God, because of your love, you have given your Son, Jesus Christ, to die on the cross of Calvary upang bayaran ang aming mga kasalanan. Kaya naman patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa katotohanan ito. At sa aming pagpartake ng banal na hapunan, ikaw ang higit na nakakakita ng laman ng aming puso't isipan. Pakalinisin mo po kami, paging dapatin mo po kami, na sa aming pag-alalang ito, kami ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Sa iyo po pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa matamis at dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nandiyan ko pong ating mga leader na lingin natin si Pastor Gege na panalangin ng ating kopa at ang tayo po yung manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa inyo pong biyaya sa pagligtas niyo po sa amin na ginawa niyo po sa cross ng Kalbaryo. Pinapanalangin nga po namin na ito pong tatanggapin po namin tinapay at juice po ay magpaalala po sa amin sa kung ano po ang ginawa niyo po para sa amin sa inyong pagpapakita ng pagmamahal. Naway patuloy po itong maging paalala na kailangan po namin kayo
para sa aming kaligtasan. Na kayo lamang po ang nag-iisang daan na papuntang langit po, Lord. I-bless nyo nga po itong aming pag-alala, aming gawain ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen.
For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us eat together. In the same way, he took the cup and also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Let us drink together. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Aming Ama, muli salamat po sa natapos na gawain ito at dalangin namin na nawa patuloy na manariwa sa aming puso ang dakilang pagliligtas na ginawa mo sa bawat isa po sa amin. At tulad ng panalangin ni Apostol Juan, nawa ikaw ay muli nang magbalik. Sa pangalan ni Kristo Jesus ito po ang panalangin. Amen. Dako naman po tayo sa ating tithes and offering. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Ang ibinibigay ninyo sa Kanya. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin na panukat sa inyo. Lucas 6:38. Tayo po ay manalangin. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyo sa pagkakataong ito na kami ay makapagkaloob sa inyo. Salamat sa mga biyaya, mga pagpapala na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Sa kalakasan, sa aming paghahanap buhay, sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng katalinuhan sa lahat ng mga aming ginagawa. Na naging pagpapala ito, Panginoon, upang kami ay makapagkaloob sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito at sa araw na ito, sapagkat ang lahat ng nasa amin ay sa inyo nagmula, Panginoon. Salamat po, ikaw po ang maitaas at magamit mo po ang pananalaping ito sa inyong gawain upang ikalalawak ng iyong mga salita. Sa inyo po ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung nais nyo pong makapagkaloob ang inyong mga tithes and offering through online and mobile banking platforms, maaari po kayong maghulog sa mga bank account na makikita po sa ating screen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. So ngayon naman po, tayo dumako on welcoming our guests or ating mga first-timer.
Kami po ay labis nagagalak at nagpapasalamat sa mga bisitang dumalo sa araw na ito. Mari lamang po pag naitawag ang iyong pangalan, tayo po ay manatiling nakatayo upang mai-welcome po ng ating mga kapatiran. Ayan, so tinatawagan ko po si Sister Milet Austria. Ayan, welcome po. Tinatawagan ko rin po si Brother Edgar Austria. Ayan, welcome po. May mga bisita pa po ba tayo na hindi nabanggit? Maaari lamang po sana na tayo po ay tumayo. Ayan, meron pa po ba? Ayan, welcome po, brother. Ayan, sister din po. Welcome po sa GCF Bulacan. Ayan, kung wala na po, maaari na po tayong maupo. And paalala lang po sana, bago po matapos ang ating gawain, na huwag po muna kayong umuwi. At welcome po kayo sa ating visitor lounge. Ayan. Ngayon naman po, tayo dumako sa mga announcements. Programming tutorial. Ang programming tutorial po ay ginaganap every Saturday, 2 to 4 p.m. sa panganguna po ni Brother Budjo. Sa mga interesado po na mag-join, tayo po ay pumunta lamang po ng this Saturday, 2 to 4 p.m. Next po is yung ating basketball clinic. Ginagawa po ito tuwing Saturday, 4 to 6 p.m. po at open po ito sa ages 9 to 18. So mga gusto pong basketball, matutong mag-basketball, kayo po ay welcome sa mga ages 9 to 18 sa pangunguna po ito ni Brother Jervy. Ayan. Next po, yung ating coffee ministry. Ang coffee ministry po ay ginaganap every Saturday, 6 ng 7:30 a.m. Ito po ay ginagawa doon sa municipal ground. And paalala po, automatic po, no, pag medyo maulan, hindi na po ito ginagawa. So yun po. Every Saturday po ito, 6 to 7:30 a.m. Next po is yung ating student center. Ang student center po ay ginaganap every Tuesday to Friday sa oras po na 12:30 to 5:30. At magre-resume po tayo this coming November 7 kasi simula na po ng school, pagbabalik sa eskwela. Next po, yung ating campus ministry. Sa mga midweek prayer fellowship po, ito po ay ginaganap every Wednesday, 7 p.m. dito po sa church. At meron din po tayong online. So mga interesado po, inanyayahan po kayo na dumalo para po sa ating prayer meeting na every Wednesday. Next po. Discipleship training. Ito po ay ginaganap every Saturday sa oras po na 8 a.m. And last time po wala, but magre-resume na po tayo this November 11. Ayan. So next po is ating family business meeting. Lahat po ay ng miyembro na encourage na maiwan po pagkatapos ng service. Meron po tayong magiging pag-uulat sa ating finances para sa third quarter ng taon. Muli, sa mga member po ng GCF, pagkatapos po ng ating prayer, closing prayer, maaari po sana tayong manatili sa ating upuan. Ngayon po tayo dumako sa closing prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Ama naming banal na nasa langit, tunay Panginoon na kayo ang aming pinapapurihan sa araw na ito. Salamat Panginoon sa isang oras na aming pananambahan, Panginoon, sa oras ng mga pananambahang ito. Salamat Panginoon dahil kayo ang nakapiling namin, kayo ang nanguna sa amin, Panginoon. Sa aming paghihiwa-hiwalay at pagtatapos, Panginoon, ang inyong pagpapala ay mapasa amin at ang banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin, Panginoon, saan man kami maparoon. Paalalahanan kami, Panginoon, ng inyong kalawalhatian na aming daladala. Ganon din, Panginoon, sa susunod na gawain kami ay iyong ibalik. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.